Good day, we are here in Flordes Construction and Trading Corporation. I am Sandara Ongbahen together with Carma Ravilla and Narciso Nepomuceno. We're going to have an interview session together with Engineer Sanchez. Come on and join us as we explore the functions of engineering manager. Sarili na nag-aalala, mga bagay na di kontrolado, pinoproblema, pero teka lang, meron bang umahabol sa'yo? Di naman dapat matulin ang pagtakbo. Sino bang nagsabi na kailangan kong maunahin? Di naman ito karera, pwede magtahan-tahan sa bawat panibagong umaga. Ang pagsimula muli ay isang tagumpay na. Huwag mag-alala, buhay ay di kalero. So, good day everyone. We are here at Flordes Construction and Trading Corporation. So, I am Carl Maravilla and this is Sandara Ongbahen, and together with engineer, pwede po pakilala niya. Brief description lang po about yourself. I am Engineer Luisa Melancy Sanchez, a project engineer from Flordes Construction and Trading Corporation. And I am Yasrael B. Dubusin, project engineer of Flordes Construction and Trading Corporation as well. so, can you provide description about this company po, Flordes? So, brief description lang din po about sa company. FCTC or Flordes Construction and Trading Corporation is a contracting company which yung mga projects namin is mga projects ng ating government like yung DPWH. So yung mostly yung mga project namin, mga horizontal, mga buildings like yung project nila classroom, ano ba yun, sa Taguig. Mga buildings ng armies sa AFP Taguig. Sa Taguig, ganyan, sa mga military base. Tapos meron din kaming mga horizontal projects, mga flood control, sa Bulacan, slope protection, nagre-retrofitting din kami, tapos box culvert, mga ganun yung projects namin. So, siguro, kumustahan po muna siguro. So, kumusta naman po yung araw nyo ngayon? Ano po yung mga ganap ngayong araw na to? Parang galing nyo, sabi nyo po kanina, galing kayo sa initan. So, galing kasi kami sa mga site, inikutan namin yung mga site. Ayun, medyo mainit lang din. Basically, sobrang init din talaga. Siguro magiging sanay na rin kami yan kasi aspiring civil engineering students. So, ayan. So, today we are going to have an interview session about topics related to engineering management, which is yung subject na tinitake po namin this sem. And yung prof po namin is si Engineer Tumbaga. Isa pa rin po siyang engineer manager talaga sa kanilang company. And ayun, nasi-share niya sa amin yung mga experiences niya and ayun, kung paano niya minamanage yung team niya. Tapos, ngayon, tatanong naman natin yung mga project engineers natin dito kung ano yung mga experience nila as katuwang yung mga engineering manager. Yeah. So, Engineer Dubusin po, as you mentioned earlier that kailangan pong magplano po agad bago gumawa ng project po. So, in your team po, how do you ensure that you're planning tasks efficiently and make sure that those plans will succeed? Sa akin, on-site, yun, yung sinasabi ko na dapat mayroon tayong plano. 2 weeks o 1 week pa lang bago ng, for example, sa buhos ulit. May certain time ako na parang gagawin natin to ng 2 weeks, within 2 weeks dapat mabuhusan natin itong part na to, parang ganun. Kaya kailangan kong kausapin ng maayos yung sa subcon ko para maganda yung flow ng trabaho. Yun, kasama rin yun yung sa tamang pakikitungo sa subcon mo. Yun, para at least maganda yung pakikitungo sa kanila, maganda rin yung feedback nila in terms sa trabaho nila. Yun, para kaya usually sa mga nakaraan ng mga pabuhos ko, yun, na
nagagawa na ng paraan. Minsan napapaaga pa. Dahil ngayon, mas magandang bigitong sa tao. Sa field niyo po ba kasama niyo po yung mismong parang engineer manager talaga? Sa field mismo? Or sa office lang po? Yung sa kasama ko, dalawa kasi kami dun since malaki yung building na yun. Assistant, hindi siya yung project manager pero siya yung assistant ng assistant supervisor. Yun, siya yung head ko. Siya yung nagturo sa akin. So, yun. Kung ano yung tinuro niya sa akin, yun din yung ina-apply ko sa trabaho. So, next question. So, next question naman po. Can you discuss po a time when you had to make tough decision that affected your team? How did you handle it? Meron ako ditong nakaraang linggo lang. Yung sa tower crane. Yung sa tower crane. Kasi pina-stop muna namin yung operation ng tower crane. So, stop operation silang lahat. So, ginawa ko, nag-request ulit ako sa subcon namin kung pwedeng mapahabol kasi matatapos yun ng April 24 na yung kontrata ng tower crane. So, kinausap ko yung subcon kaya nilang tapusin yung papabuhusan namin ng slab medyo malawak yun bago mag 24. So, dapat 23 papabuhos na kami. Yun. Ang mahirap dun sa part na yun is kailangan kong alalahanin yung kapakanan ng tao kung kakayanin ba nila. Kasi mag-overtime sila yun. Kasi siyempre meron din ako, maawa rin ako sa kanila kung hindi lang dapat kung ano yung gusto ko yun na yung masusunod Kailangan ko rin isipin yung kapakanan ng tao kung kakayanin ba nila. Yun. So which is nagawa pa rin naman nila. Nagawa nila ng paraan. So, ako si Narciso Nepomuceno. So yung next question po is, how do you promote innovation and creativity in your team? Yung sa namin, sa manager naman namin, paano niya pinapromote yung innovation? Siguro sa part na kung anong kailangang equipment sa site, kailangan ma-provide namin. Though medyo may kamahalan, pero ini-ensure nung manager namin na equip kami sa mga materyales, sa mga heavy equipment na kailangan namin. Doon na po-promote yung innovation. And when it comes to creativity naman, hindi lang naman yung sa architecture or mga architect yung nakakapagbigay ng creativity dun sa design, dun kunyari sa building, ganyan. Kasi sa creativity naman, as a contractor, tatanungin namin yung mga end user namin kung anong gusto nilang maging itsura ng finish ng building. Like for example, sa tiles ganyan, ano bang gusto mong maging itsura ng tiles mo? Anong motif mo or anong theme mo para sa interior design nung ginagawa namin, ganun. Meron kaming nagsisynergize kami ng end user. Kung ano yung pabor sa kanya, na pabor din sa amin, na mamimit namin dun sa budget na meron kami. Ganun sa So for our next question po, how do you handle situations where there are competing priorities or conflicting requirements po? Yun nga, sa site kasi namin sa Taguig, AFP, stricto sila. So, may requirements dun na kailangan merong permit ka bago makapasok dun. So yun yung isang trabaho ko na lagi kong minomonitor din Tapos meron din akong ibang site sa labas ng AFP na kailangan kong puntahan. So, mahirap sa part na yun pagka nagkasabay-sabay na nagkaroon ng mga kailangan kong gawin sa isang site ko, tapos sisingit yung sa mga requirements ng sa permits sa pagpasok. Doon ako nahirapan, pero ginagawan ko siya ng paraan. Parang may time ako na, for example, sa oras na to, focus lang muna ako sa site ko na to, asikusuhin ko muna to, tsaka ako asikusuhin yung susunod. Parang ganun. Para maganda yung flow ng trabaho. Parang one work at a time. So, parang applicable din siya sa namin yan. Kasi yung pag natambak ka ng mga activities, parang time management talaga kailangan. Time management talaga. Kasi pagka, for example, kaya huwag naman nagre-review kayo, mag-focus lang kasi sa isang subject para hindi kayo mag-rumble yung mga nasa utak niyo. Mas maganda yung ganun talagang focus lang sa goal. So for our next question po, can you describe a successful mentorship or coaching experience you had with a subordinate or higher ups? Sa amin naman, yung
na-feel namin dito sa company. Maganda naman kasi itong company. Inaalagaan nila kami. Kaming mga subordinate nila. Hindi nila kami pinapabayaan. Kung baka kaming mga project engineers, merong hawak sa amin na supervisor. Tapos, yung supervisor na yun yung umiikot sa aming site. Doon din kami nag-update kung anong maging problem ng site. Siyempre, kailangan alam din nila. Ganon. Though meron pa kami supervisor, meron pa kami project manager kung saan. Yun yung pinakamas mataas sa amin. Then, tapos paano naman maalaga, sa site naman, when it comes to site, paano maalagaan yung site. Every 2 weeks naman, meron kaming meeting, reporting dito sa namin, sa taas. Kung saan pinag-usapan namin lahat ng yung status ng site, kung na-positive ba kami, kung nadidelay ba kami, ganun. So, masasabi niyo po na recommendable talaga yung company na to. Oo, apply kayo dito. Apply na kayo dito sa Flordes. Hiring po kami ngayon. Hiring po kami ngayon. Undergrad, ma'am, pwede po. Undergrad ba? Pwede na po ba undergrad? Hindi ka kayanin. So, for the next question po, what is the best characteristic or trait of an employee that you always seek to have in your team? Sa amin naman, talagang number 1 yung communication. Dapat marunong akong makipag-usap sa lahat ng tao. Mataas man sa'yo, mababa man sa'yo. Dapat marunong kang makipag-usap. Hindi porket sa mga workers natin, hindi porket mababa sila, mamaliitin mo na sila. Kasi yung mga yon, di mo alam, mas marami pang experience yung naging nila, yung meron sila kasi sa'yo. Kaya dapat may respect, mutual respect ba? Ganun. Ano pa? Characteristics of an employee and sa communication, sa pagsisynergize sa lahat ng department. Sa amin kasi meron kaming HR, meron kaming liaison, accounting, sa motor pool. So, dapat marunong din kaming makipag-synergize, sa communication, pakikisama. Kung ano mang problema nito, dapat alam ni ganitong department. Nagtutulungan kasi kami dito. Hindi lang ikaw sa isang project. Hindi lang yung engineer yung gumagalaw dun sa project. Nandito si accounting para dun sa mga orders. Dito meron kaming monitoring para ma-monitor kung ano ng status ng site, kung yung mga pinopurchase ba namin nakapasok pa dun sa program na meron kami sa scope of works, ginagawa ba namin ng maayos yung scope of works namin. Nagtatali yung papel namin yung mga reports namin sa ginagawa nila sa kanila, ganun kasi sa amin tulungan lang, kumbaga. Good communication skills and cooperation. And syempre, isa din, yung sa leadership. Syempre, dapat marunong ka rin mamuno. Kasi hindi naman magiging successful yung isang project kung walang pinuno, di ba? Kahit naman sa site, si foreman, pinuno siya, pero kahit na may foreman tayo, yung pinuno naman ni foreman, tayong mga engineer. So, dapat, kahit na marami silang experience, pakita natin na iba rin yung alam natin. So, kahit nasabihin natin na sa technical lang tayo, meron din tayong alam, meron din tayong contribute sa kanila. Hindi lang sila yung marunong. Marunong din tayo. Ganun. For the formal question, as an engineer, as a subordinate, how do engineer managers motivate you as their employees? Syempre, as a project engineer, tapos meron akong supervisor na ma-motivate niya ako. Kapag kasi kung ano man mangyari sa site, nagre-report ako agad sa kanya. So, ayun lang, parang may continuous communication kami. Kasi mahirap kasi na ikaw lang mag-isa sa site, tapos parang hindi mo na alam gagawin mo ganyan. Minsan kasi hindi mo rin makapag-decide, lalo na pag malaking problems na. Though, dapat marunong ka rin mag-decide on your own, pero kapag yung kapakanan na ng buo, na baka parang 50-50 na yung magiging consequence, ganyan. Sabihin mo kay supervisor or kaya kay project manager, ayun, may impromptu naman sila na agad na response. And then, isang tawag mo lang, yung maganda rin sa kanila kasi, isang tawag mo lang, may sagot na sila. Hindi kayong parang paghihintayin, yung parang ganun. Ganun kasi sa amin eh. So, hindi ka nila papabayaan sa site talaga. At minsan, may mga surprise na punta sila. So, dapat be ready sa site. Surprise kiss lang. May pa-surprise visit sila sa site. So, syempre,
that means kailangan laging maayos yung site mo, laging nasa tama, laging yung safety laging tatandaan yung sa safety, yung kapakanan ng mga workers, yung kapakanan ng site, tsaka ng mga malapit doon sa site. Ganun. For the next question, leading is an essential management function in your job as an engineer manager. In your point of view, how can you describe a leader? So, muna? Mag-share lang muna ako ng side ko. So, ako po, currently, ma-consider ko yung sarili ko na possible pa lang na leader. So, currently, I am an officer of 3 different organizations po. First one, ito pong suot ko, PLM Association of Civil Engineering Students. So, I'm a committee member. And yung isa ko pong organization is PLM DOST Scholars Association. Oh, galing mo naman. So, I'm po dun, auditor. And yung pangatlo po is regional naman po siya, NCR Alliance of DOST Scholars. So, committee member din ako dun. So, as a possible nga pa lang na leader kasi tingin ko di ko pa rin na-reach yung parang peak ng isang leader. So, how can you describe a leader po? Ayan. Siguro ma-apply natin yung 7 habits. 7 habits of highly effective people. Una dapat proactive. Dapat yung isip mo nasa work. Yung alam mo yung mga mangyayari sa site. Meron ka schedule, may sinusundan ka schedule. Alam mo basahin yung plano, kabisado mo yung program. Tapos alam mo pasinurin. Alam mo yung paikot-ikot ng scope of works na gagawin mo. Tapos ano pa ba? Synergize. Marunong ka makipag-communicate. Hindi lang sa mga coworkers mo, kundi dun sa mga hindi lang sa coworkers mo na engineer, kundi sa mga sa ibang department din kasi tulungan kasi may kailangan ka kay HR kapag for example may nangyaring mga accident sa site, so report ka kay HR sa liaison kapag may kailangan documents, sa accounting kapag may PO ka, kay monitoring sa program ganyan, sa motor pool kapag sa mga equipment. So marunong ka makipag-communicate. Tapos dapat you know how to you need to yung sa number 3, seek first to understand than to be understood. So dapat hindi lang sarili mo yung pinapakinggan mo. Marunong ka ding makinig sa iba, ganun. So siguro baka lang yung marami yan pero ayun nga yung Minsan additional question ko kung naniniwala kayo sa quote na a good leader is a good follower. So, syempre dapat marunong ka ding sumunod. Yung pagiging leader naman, hindi ka naman agad leader lang eh. Nag-umpisa ka sa pagiging follower. So dapat agree naman kami dun. Follow up lang po, can you say that po na effective leader po? Yes naman. Ba't naman hindi? Di ba? Kasi, syempre sa site, i-claim mo na ikaw talaga yung leader sa site. Hindi pwedeng si foreman yung leader mo. Hindi ka pwedeng susunod kay foreman. Na mas mataas ka kay foreman eh. Dapat ikaw yung nasusunod pa rin doon. Ikaw yung lagi nasusunod. Which is, yun naman yung nangyayari. Hindi namin, parang dapat kami pa rin yung final na magde-decide kung ano yung pwedeng diskarte doon sa site. Hindi siya lang ang solely na nagde-decide sa site. Ikaw talaga yung gagawa ng decision sa lahat. So, yung last question natin, can you give us some advice on how fresh graduates or those engineers with no experience can convince you that they are fit for a certain job in this company? So, ako, ito rin yung first advice ko since ito rin yung first job ko. Lakas lang ng loob. Lakas lang. Ako din first job ko din kasi to. Lakasan lang ng loob. Huwag mong sasabihin na hindi mo kaya yung isang work. Lahat naman kasi nagsimula sa walang experience eh. So dapat walang discrimination din. Kahit na marami siyang experience, magigain mo rin yun habang tumatagal ka sa work mo. Yun para sa akin. Tsaka huwag mahihiyang magtanong. Yan. Huwag mo sasarilhin yung problema pag feeling mo hindi mo kayang solusyonan. Kasi meron kayong supervisor or merong talagang mas mataas sa inyo. Yun nga yung engineer manager. Meron kayong engineer manager para i-guide kayo kapag medyo hindi nyo na alam yung gagawin sa site.
Siguro additional question na lang din, parang mas makilala namin kayo. Siguro, what inspires, di ba both civil engineers po? What inspires you to, para pumasok sa field na to? So, wag muna siguro mag-share na lang din muna. So, kasi nag-civil engineer ako kasi yung father ko po is foreman yan. So, ayun, parang nag-push sa akin na dapat pumasok din ako din sa field na to. So, kayo naman po. Hindi ako muna. Bakit ikaw lang? Bakit ikaw lang? Hindi ako kasi, bata pa lang kasi. Bata pa lang po kasi, feeling ko nag-excel na ako talaga sa mate. Yung, elementary sa high school. Yung pagdating ng college, nawala eh. Nung pumasok ka na eh. Mukha yung confidence. Sa, yun po. Sa gusto ko rin po talaga magiging. Ako naman, nag-engineer ako. Wala eh. Nung bata ako, may ex yung ate ko. Yung civil engineer siya. Tapos yun, parang magsimula nun, pagka tinatanong ko kung anong gusto kong maging paglaki. Maging ex na ate. Maging ex ng ate ko, naging civil engineer ako. Hanggang sa, natupad yun. Naging civil engineer na ako. Yun lang, yung background. Pero masaya naman lumabuhay sa... Masaya naman ako. Yun, yung parang sa kanya rin na magaling sa math, gano'n. So, tapos nung tumagal, pares. Dito na ba yung passion sa work. So, Ako naman yung student na hindi magaling sa math. So, I want to challenge myself na kapag natapos ko to, ibig sabihin, kaya ko yung math, ganun. Hanggang sa yun din, pumasa ng board exam, so kayang-kaya na. Hanggang sa yun, nagustuhan ko na yung math. so nag-step up kayo sa comfort zone. Oo. Galing. Ganun. Kaya namin pasa yung bird. Yun! Kaya. Kaya. So ayun, Engineer Luisa Sanchez and Engineer Jeff. Yan. So thank you for Thank you po. taking us. Okay, thank you. Bye. Dahan-dahan lang buhay ay di kalera. Buhay ay During our interview session with two project engineers, Engineer Luisa and Engineer Jess, who are potential candidates for the engineering manager position, shared valuable insights on how their current engineering manager handle various responsibilities. Both engineers highlighted the importance of clear and consistent communication and their ability to articulate goals, provide regular updates, and maintain open channels for feedback. They also emphasizes the crucial support and guidance provided by their manager and in problem solving, resource allocation, and professional advice, which have been instrumental in their project success and potential growth. They also mentioned that they are well cared in the company, and that's the time that we know that the leadership in the company is great. Because good leadership makes the team appreciative and thrive. Lastly, the engineers express confidence in their ability to handle conflicts fairly and efficiently by maintaining team harmony. Overall, both Engineer Luisa and Engineer Jess express high satisfaction with their current manager's approach, underscoring the manager's effectiveness in communication, support, team building, professional development, and conflict resolution. Their insights will be instrumental in shaping future management practices within our engineering journey. minsan ay nahuhuli ang sarili na nag-aalala. Mga bagay na di kontrolado, pinoproblema. Pero teka lang,